So guys, welcome back to Dark Angels Intuition. Welcome back to my channel. So, welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko. So, what we're going to do right now is a love reading. General love reading for everyone. Let's see kung sino maka-resonate sa reading na to. Kaninong love story to. And, let's see kung ano yung magbibigay ko na advice sa huli kung kailangan. And let's start. I'm going to pull an oracle card. This is a Angel Answers oracle card. So, sabi dito is success. So, what about success? Anong nangyayari sa sitwasyon ninyo ngayon? Anong meron sa relationship status ninyo ngayon? Because I can see a success. What is happening right now? Hindi lahat maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. Okay. Put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate, guys. Kung hindi kayo naka-resonate at all, then scroll the video. This is not for you, guys. Please do check your other placement sa mga mababanggit ko na zodiac sign dito. Wow. Success. And the Four of Wands is here. So, okay. So, meron ako nakikita this present situation na parang clarity. Medyo you are in the point of may mga hadlang na pinagdadaanan sa relasyon ninyo. Feeling ko na lumalaban ka sa mga hadlang na to. Both of you are. I think that your person is like falling in love with someone else to the point that this person walk away from your marriage. Could be. It could be marriage, could be engagement, could be relationship. Okay? Kung saan kayo naka-resonate. So, parang hindi kayo nagkaunawaan. Parang nawalan yung sparks niya. And kaya umalis siya sa sitwasyon. And kaya dahil nga nagmahal siya ng iba and nagkaroon to ng clarity sa'yo this time. Ito yung sitwasyon ninyo to the point na there is a possibility here na parang naipit siya sa sitwasyon and nagdesisyon siya na yun yung pipiliin niya. So, let's see more of your situation. This person, siya mismo yung nag-cut off ng relationship ninyo or yung sitwasyon ninyong dalawa. There are promises na parang nabobroke na sa relasyon ninyo, sa pagsasama ninyo. And kaya medyo hindi na kayo nagkakaunawaan, medyo hindi mo na na-appreciate yung pagsasama until sa point na nagkaroon ng clarity. Until sa point, this person, siya na mismo yung umalis sa sitwasyon. Kasi nga hindi na kayo nagkakaunawaan. And this time, lumalaban ka. Lumalaban ka sa hadlang na meron sa inyo. Like sa struggle, sa obstacle na meron kayo. And itong person, andun siya sa point na umalis siya. And you might be dealing with someone from the past here. Na-confuse siya between you and another person. Ibig sabihin na tukso talaga siya sa iba. And I think that this makes you very much disappointed. Lalo na nung time na umalis siya. Dahil hindi niya inayos yung sa inyo. So, this is what is happening right now. So, let's see. You might be dealing here with Aquarius sign, Libra, Gemini, Capricorn, Virgo, Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. You might be dealing with someone from the past or someone you know from the past. So,
Yeah, this is a matured person. You might be dealing with the matured one, or an Aries sign here. Someone from the past still is here. So I think that nandun siya sa point ngayon na nag-uumpisa sila with that single person, with someone else, and yung nangyayari sa kanya ngayon is namimiss ka niya. However, naiisip ka niya, and andun siya sa point na parang ini-spy ka niya siguro, like andun siya sa point na chine-check niya kung ano nangyayari sa'yo. Willing pa naman siya to come back to you, pero may mga clarity na nga na nagmahal siya ng iba, nag-proceed siya sa iba, pero para sa kanya, meron pa din siyang confident na kung babalik siya sa'yo, tatanggapin mo pa din siya. This is what is happening right now to this person. I think that parang andun sa point na they are fighting kung sino man yung pinili niya. They are fighting, and parang napapagod siya sa pinili niya, napapagod siya sa sitwasyon nila, hindi sila okay, and nung time na yon or sa mga moment na to is parang namimiss ka niya at naalala ka niya during this moment na hindi sila okay, na nag-aaway sila palagi. Parang andun siya sa point na gusto niyang bumalik sa'yo, gusto niyang ayusin yung sa inyo, and nag-iisip siya talaga ng maayos dito kung anong gagawin, dahil nga sa nagdesisyon siya before. Decision niya to, alam niyang pagkakamali to. So, na-trap siya ngayon sa sitwasyon na gusto niya nang ayusin yung buhay niya. And maayos to, nakasama ka. He's just there spying on you. Dahil namimiss ka niya, dahil nga na naalala ka niya, dahil ibang-iba ka sa napili niya. And alam niyang pagkakamali niya yun. Kaya, parang para sa kanya, hindi niya alam kung paano siya mag-approach sa'yo. Pero alam niya yung paano mo siya minahal before, paano mo siya inalagaan before. Alam niya na nandun sa feeling niya na if ever nababalik siya sa'yo, alam niya tatanggapin mo pa din siya. Pero ngayon, nandun na yung kahihiyan na siya mismo nang putol ng relasyon ninyo, ng sitwasyon ninyo, na hindi niya alam kung paano siya mag-transform into a better person, na ayusin niya yung buhay niya para ipakita sa'yo na maayos na yung buhay niya, na willing na siya na ayusin yung sa inyo. Hindi niya alam kung maniniwala ka pa or no, pero alam niya yung puso mo, alam niya yung kabutihan mo, alam niya yung nararamdaman mo. So, let's see what is happening to you right now, para dito ka maka-resonate. You might be dealing here with in Aries, Sagittarius, Leo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces could be Aries sign, as I said. Sun, Moon, Rising, Venus. So, let's see about you. So, para sa'yo naman dito, ang nangyayari sa'yo ngayon is andun ka sa point na gusto mo muna ng peace of mind. Hindi mo alam kung ano yung mga desisyon na pipiliin mo sa buhay mo. Kasi, meron kayong pangako sa isa't isa dito na nag-offer siya talaga sa sa'yo ng victory. Kung hindi pa kayo married, nag-offer siya ng marriage talaga sa'yo. Kung married kayong dalawa, din nag-offer siya ng forever with you. And this is a victory, and andun ka sa point that the cycle has ended and you don't even know which decision to choose, whether to give up, to walk on, to let go, or to hold on. You really wanted to have a changes in your life already kasi nahirapan ka na din, but somehow andun ka sa point na nakafocus ka sa sitwasyon na iniwan ka niya.
ay nahihirapan ka talaga. Okay? Sobrang feeling mo dito, parang inaibando na ka na niya. Like, feeling mo very cold, very empty, and sobra ka dito sa point na nagfo-focus ka na lang sa yung goal sa buhay. Tinatry mo bumangon, although kahit sobra stress ka talaga dito. Okay? So, hindi ka pa makapag-isip ng decision sa buhay dahil nga sobrang mahal mo pa itong person na to as what he felt to you. Sobrang minahal mo siya. Unconditional love ang naramdaman mo para sa kanya. Kaya, sobrang bigat ang binigay niya sa'yo. Sobrang hirap. Sobrang parang feeling mo, pasan mo yung problema na to. Parang feeling mo, ikaw na lang yung nagpapasan ng problema na to. At andun ka sa point na gusto mo pa din na bumalik siya sa'yo at mag-offer siya kung ano yung in-offer niya sa'yo. Pagmamahal, forever, like kayo na talaga. Gusto mo pa din mangyari yun kasi nga sobra kang umaasa pa din kahit papano, kahit sobrang disappointed ka na, kahit nandun ka na sa point na gusto mo na baguhin yung buhay mo nang wala siya. Tinatry mo mag-focus mighty sa job mo, sa career mo. Hindi ka nakakatulog sa gabi talaga. Andun ka sa point na like wanted to make a decision, pero trap ka pa din sa decision na gusto mong mangyari, whether to hold on or to give up. So you just need parang a space. You wanted to have a peace of mind dito. Ito yung mga nangyayari sa iyo ngayon. Okay, so let's see. Tignan natin kung ano yung mga what you're going to expect sa sitwasyon na meron kayo nito. Okay. So, ano yung ma-expect ninyo sa sitwasyon na meron kayo nito? So, I can see you might be Cancer, Scorpio, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Okay? Or any sign na nabanggit ko. Check the placement. So, what you are going to expect sa sitwasyon ninyo? Ano yung kailangan mong malaman? Okay, there is a waiting na mangyayari talaga dito. So, I can see that you will going to wait for the enlightenment of this situation, or you will still going to wait that this person will going to save your relationship again. So, medyo confused ka dito. You are blindly fighting. Sa sitwasyon na to, over ending and moving on, kasi wala na kayo, like andun na sa point na hindi na siya nagpaparamdam sa'yo. So yung decision dito ka nako-confuse, tapos na ba talaga to at hindi na ako babalik, or magmo-move on na ba talaga ako, or sadyang hihintay pa ako kasi hindi pa ako nakapag-move on. Hindi ka pa talaga nakapag-move on dito. Masakit sa yung mga nangyari. Painful pa to, and even you wanted to decide to communicate with this person, however, to save your relationship. And but then andun sa point na you also wanted to be fair sa situation, as meron ka din, however, pride or standards or value, binavalue mo din yung sarili mo na wait lang, dapat ang gagawa nun at hindi ako. Pero somehow, sometimes gusto mo talagang gawin yun para lang maayos kayo, para lang makasigurado kung mag-move on ka na ba talaga, or ending na ba talaga to, or mahihintayin ka pa. Ganun yung mga nangyayari sa'yo. Sa ano yung kailangan mong malaman. Ito yung mga pwedeng mangyari. Okay, so
Let's see about the fear and hopes. Like hopes and fears. So, I can see here that you are hoping na ipaglalaban pa niya yung pagsasama ninyong dalawa, yung relasyon ninyo. Ipaglalaban niya pa din yan through the challenges na meron kayo ngayon sa buhay, through the obstacle na meron kayong pinagdadaanan. And yung ano mo dito, yung fear mo dito is yung hindi na talaga siya mag-effort. Hindi mo na mararamdaman yung effort niya. Hindi mo na siya mararamdaman pa at tuluyan na kayo maghiwalay na and mag-move forward and never look back. So, yun yung takot mo dito, pero you are hoping na sana ipaglaban ka pa din niya. Ipaglaban niya pa yung sa inyo dito, somehow. Kahit sabihin natin na magkakaroon siya ng standard sa buhay niya, like magmamatigas ka din. Ikaw magmamatigas ka din dito na hindi ka magko-contact dahil nga siya naman yung umalis. So, hoping ka na sana ipaglaban niya to. Babalik siya para ipaglaban niya. Yun yung hope mo dito. So, let's see for the outcome of this. Ano yung magiging outcome? Kaya pala success ang mangyayari kasi for the outcome of this, magiging maayos din kayo. Kaya nandito yung success sa card na to. Magkakaroon ng unexpected communication sa inyong dalawa and maayos yung mga hindi nyo pagkakaunawaan. Though a bit of, syempre hindi mo agad-agad to tatanggapin, like uurong-sulong ka dito, pero this person will going to come back to you, ayusin yung mga pagsasama ninyong dalawa, and this time around sa mangyayaring pag-aayos sa inyong dalawa, lalong magiging matibay yung relasyon ninyo at lalo kayong tatagal at magfo-focus na this time sa isa't isa. Mababalik kayo sa dati, like with this Page of Pentacles, magbo-bloom ulit yung relasyon ninyo or yung pagsasama ninyo, maibalik yung happiness ninyo and spark sa inyong dalawa. Kasi honestly, hindi naman niya talaga ginusto yung mga ginagawa niya, like natukso talaga siya before, and nung natrap siya, that he thought or she thought na tama yung nagawa niya, pero alam niyang pagkakamali niya yun, alam niya. Though nagkaroon talaga ng realization sa kanya nung time na yon na mali pala yung napili niya. Okay, so through this time, siguro darating pa yung araw na mag-i-start ka na mag-move on, mag-i-start ka na mag-focus sa sarili mo to rebuild yourself. Mag-i-start ka na magkaroon ng changes sa buhay mo without this person until that time na babalik siya sa'yo. But through the changes na meron ka, kahit pa iiwasan mo siya, kahit pa na magmamatigas ka, mananalo pa din yung nararamdaman mo sa kanya, yung pagiging, yung how you love this person unconditionally. Yun pa din yun, at yun pa din yung mananaig, because you are someone very kind person, very generous, very practical, and very motherly, lovingly person. So time na magkakaroon kayo ng communication with this person, at doon sa point na yun na magkakaroon na ng balance sa inyong dalawa. That is my reading for you. Thank you and God bless.